Okay, magbasa po tayo ng mga versikulo. So, bali, basahin ko po yung Romans dito. Yung Romans 12. So, dyan sa waray-waray, sa Roma, dito sa English, ay Romans chapter 12. Sa mga marunong na siguro magbukas ng Bible, so makikita natin doon sa Romans, o dyan sa waray-waray Roma, so kapitulo 12. So, kapitulo 12, versikulo 1 and 2. Okay? Iba sa waray-waray, and then sa para mas madali. So, andyan po makikita sa page 472. Okay, 472 sa waray-waray. So, da ka mo sini kay tutugdong ko lang kung kamo muna magbasa sinis ano magabre sunod na. Okay, dyan na? Nakita niyo kan? Okay, sige. So, basa ko sa English, so basa na natin sa waray-waray. So, bago didi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, basahin ko sa tuwan sa waray-waray. So, sabi dito sa waray-waray sa Romans 12, verse 1. Sanglit kabugtuan ko. Sino? Okay, basahin na ulit natin. Okay, basahin. Makinig lang kayo ha, makinig. Huwag mo na maingay. Mamaya na tayo mag-iingay sa hapon, no? Ngayon sa hapon. Okay? Sabi dito sa Romans 12, sa waray-waray, okay, sanglit kabugtuan ko tungod ang dako nga kaluoy han Dios sa aton nanginginyo po ako wa iyo ighalad niyo ngadto sa Dios an iyo kalugaringon sugad hinbuhi nga halad nga tinubyan kapag alagad iya nga nakakalipay ha iya amo ini an matuod nga pagsimba ngan angay niyo highalad. So ayaw na kamo pag uyon han mga paagi ini nga kalibutan kundi tugutin niyo ang Dios hin pagbag-o ha iyo pinaagi han hingpit nga pagkabalhin han iyo hunahuna ngan mahibaro na kamo ang kaburoton han Dios kung ano ang maupay ang hingpit ngan makakalipay ha iya. So ang Ginoo ang magpanalangin sa kanyang mga pulong. So I'm now speaking Tagalog para dito o para lahat maintindihan. So Tagalog na lang ako ha, straight Tagalog. Okay, sige. So nabasa natin ang mga aral ni Pablo. So bakit si Pablo? Kasi ang sumulat ng Roma ay si Pablo. Okay? Kaya sinabi niya dito sa mga kanyang kapatiran, sinabi niya dito nga nanginginyo po. So baga nanginginyo po. Kumbaga meron siyang ipaiwatig, meron siyang nais na maaaring gawin sa mga nananampalataya. Maaaring sundin sa mga nananampalataya, sa mga sumusunod sa Diyos. Makinig muna kayo, makinig muna kayo. So gusto niyo makinig muna? Umaya tayo magingay. Sandali lang to para sa oras niyo. Sige? So bali, ang sabi dito sa Biblia, huwag mo na maingay. Huwag mo na maingay. Please lang, sandali lang to. Doon ka na lang, Lugod. Nandun na kayo. Kasi iba talaga mga bata sa pagdoktor eh. Iba talaga sa kanilang iba yung kanilang So, ang inyo lang gagawin is makinig lang ha. Makinig lang muna kasi iba talaga sa inyo yung talaga yung mga bata lang.
sa mga maedad na at maedad na. Kasi please, wag lang maingay para maka-concentrate tayo. Yan lang ang hinihiling ko. Pwede ba yon? Okay, sige, salamat. Salamat sa pagsunod. So, dito, nabasa natin. So, let's proceed. Wag lang tawa, walang tawa para walang ingay. Hindi lang ingay, ha? Please lang po. Okay. Tingin lang po kayo sa akin. So, wag kayong maingay kasi para yun lang ang request ko. Okay, sige. So, ang sabi dito ni Apostle Paul ay nangingiyo po siya na tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Magkaroon tayo ng ibang direction na hindi katulad dati noon. Kasi ang dating buhay natin kumpara sa ngayon ay ibang-iba na po sana. Kung dati ay enjoy ka sa paggawa ng kasalanan, dapat ngayon ay hindi na. Kung dati hindi ka sumusunod sa Diyos, dapat ngayon sumusunod ka na. Okay? Yan ang kaibahan ng buhay dapat natin ngayon kumpara dati. Malaga ito dahil ito ang patunay na tayo ay talagang tunay na anak ng Diyos. So kailangan natin ito pakinggan ang mga aral ni Apostle Paul. So hindi lang to utos ni Apostle Paul, kundi utos din to ng Diyos na sa bawat mga anak ng Diyos ay nais ng Diyos na magkaroon ng bagong buhay. So mabago tayo sana. Okay, walang ibang makakapagbago sa atin walang ibang makakapagbago sa atin, hindi ang sarili natin, hindi yung ibang tao. Okay, walang tao at mismo hindi sarili mo ang makakapagbago sa atin, kundi si Jesucristo lang ang maaaring makapagbago sa ating buhay. Okay? Kaya, sinasabi dito ni Apostle Paul, para maging karapat-dapat yung ating pagsamba sa Diyos. Maging karapat-dapat ang ating ginagawa sa Diyos kung tayo ay bago na. Kailangan itong yung pagbabago. Kailangan maiba na yung direction natin. Kung ngayon ayaw natin makinig ng mga salita ng Diyos, dapat ngayon ay nakikinig na. Kung dati hindi tayo sumusunod, dapat ngayon sumusunod na. Bakit? Bago na tayo. Tayo ay binago ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kay Kristo, ikaw ngayon ay mayroon ng bagong nilalang, mayroong bagong buhay. Okay? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Ibig sabihin, si Kristo ay nasa puso mo na, si Kristo ay nasa buhay mo na, at ang mga bagay dati sa iyo, yung mga masamang bagay sa iyo ay mawawala na. At ang mga bagong mga gagawin ngayon ay yan na dapat ikalugod sa Diyos. Katulad ng pagbasa ng Bible, mga nagpe-pray. Mga bago na yan. Okay, ang mga bago ay darating. Ang mga luma ay lilipas. Ganon. Okay, makinig mga bata. Okay? Ito yung application. Kung dati hindi ka nagbabasa ng Bible, dapat ngayon nagbabasa ka na. Kung dati hindi ka nag-pray, dapat ngayon nag-pray ka na. So yung mga dati mong ginagawa ay dapat lumipas na yan at mga bago ay darating. Katulad sa buhay ko, dumaan ako sa inyo, di ba? Bata ako, dumaan ako sa inyo. Hilig ko noon ay maglakwatsa, hilig ko na maglaro, okay? At hilig ko noon ay makiaway ng mga bata, nagkikipagsuntukan ako, at nagnanakaw ako. Sumasama ako sa mga barkada kung saan ang ginagawa ng mga kasama ko ay nagnanakaw. So, na-experience ko yon. So, di ba? Yung pala, punupunta namin yung bahay, walang tao, nagnanakaw namin. So, yon. So, sumasama ko noon sa mga barkada. At nag-i-involve na rin sa bisyo. Kung ang mga barkada ko ay nagsisigarilyo na rin ako. At ang mga barkada ko ay nagiinom na rin ako. Bakit? Sila kasi yung kasama ko. Kaya na-influensya nila ako. Kasi pag hindi ka nag-join sa kanila, o parang hindi ka kasama, hindi ka kapatid yung turing nila sa'yo. Or hindi ka kagrupo. Kasi nga, naiba ka. Kasi pag grupo ka, dapat kung anong ginagawa nila, ay dapat diyan din ang gagawin. Kaya, ganun yung
naranasan ko. So, nagnanakaw ako dahil kasama ko magnanakaw. Di ba? Kaya ganun yun. Kung mga kasama magnanakaw, yan ang lagi mo kasama, baka balang araw, magnakaw ka rin. O kaya, yung kasama mo, killer, pumapatay ng tao. O, kapag siya ang lagi kasama mo, baka balang araw, ay maging killer ka. Pumapatay ka ng tao. So, yun. Naranasan ko, maliban lang sa pagpatay ng tao. Okay? Nagnakaw ako na, malapit na ako ma-hostage. Na-hostage na nga ako. Malapit na ako mamatay dahil na-hostage kami. Di ba? Dahil anong kasalanan? Dahil sa pagnanakaw nga. Okay? Nagnakaw kami, pinasok namin yung tindahan. Pinasok na yung tindahan. Marami kaming grupo, pero nahuli lang, dalawa lang kami. Okay, marami kaming grupo Pero yung nahuli, dalawa lang kami. So yung kasama ko ay mas matanda sa akin, ako yung mas bata. Alam niyo ba yung ginawa niya sa amin? Ginapos kami. At saka tinuturok-turok kami ng kutsilyo o yung tinatawag dito dipang. Dipang, tinutusok-tusok kami. Wala kami nagagawa dahil nakagapos kami. Okay? Yan yung experience ko. Dahil nga, kasama ko yung mga magnanakaw. So yun, alam niyo ba yung nangyari sa akin noon? Wala na sana ako ngayon dito. Okay? Makinig kayo dahil experience, experience ko. Okay? Experience ko para nyo, yung pinagdaanan ko. Okay? Alam nyo ba yung takot ko noon? Yung takot ko noon, nakala ko, hindi na ako mabubuhay. Bakit? Katapos namin gapusin, tapos namin sinaktan kami. Okay? At pinagsabihan kami ng mga samang salita. Katapos noon, dinala kami sa madilim na lugar. Dinala kami sa mga damo kung saan ay papatayin na kami doon. Kala ko hindi na ako mabubuhay dahil ginanong kami, nakagapos, isasalvage na kami, walang taong makakita, walang nakakaalam dahil talaga pagpatay na sa amin. Pero salamat na lang na mayroong dumating na tao, sinabihan kami, mga bata pa man yan. Mga bata man yan, kasi yung mga nagdakip sa amin, nagda-drugs. Yun, mas delikado yan mga lasing. Sabuti na lang yung na may dumating na hindi lasing. Diba? Siguro hindi rin nagda-drugs. Kaya na ligtas kami. So wala na sana, Brother Jonathan dito, bata pa ako sana, katulad nyo sana. Okay? Hindi pa ako high school noon, elementary pa lang ako, grade 6. Sino siya grade 6? Grade 6? Mas mata. Yung grade 6 ako noon, hindi pa ako high school. Pag high school ko, doon na ako nakakilala kay Kristo. Yun. From elementary level, marami akong pinagdaanan, naranasan ng mga masasamang gawain. Katulad ng pagnanakaw, katulad ng pag-aaway ng mga bata. Yun. Ganun ako. Pero pagdating ng high school, first year high school, nag-aral na ako ng high school. So doon na ako nakakilala sa Panginoon. So doon na ako, simula lang ay may nagtuturo, kagaya sa inyo, di ba? May nagtuturo sa inyo, doon sa mga bata. So yun, simula lang doon, nakinig ako sa mga kanta, yung mga nagtuturo ng Bible story. Kaya nga gusto ko, binabalikan ko yun, kaya nga gusto ko nagtuturo ako sa mga bata dahil diyan ako galing. Okay? Nakinig lang ako sa kanta, nakinig lang ako sa story, kasi diyan ako galing. Pagkatapos noon, napakinggan ko, tuloy-tuloy, napakinggan ko yung mensahe na kailangan ko pala si Kristo. Kailangan ko pala, para mabago ang buhay ko, kailangan ko pala si Kristo. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya mabago ang buhay ko. Kasi nga, mahirap na iwanan nga magnanakaw ka, umiinom ka, mahirap na yan iwanan. Pero, salamat dahil nakilala ko si Kristo, nabago ako.
So nawala na yun yung hilig ko, yung mga kasamaan. Nawala na yun dahil sa biyaya ni Kristo. At mula noon, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Hanggang ngayon is, hindi na ako nagnanakaw, hindi na ako palaaway. So, naging mabait. So, yung nangangahulugan lang yan is, ang mga dating gawain mo is nawala na at ang mga bago ay dumating na. So, noon ay nagbabasa na ako ng Bible. So, makinig kayo ha, mga bata. Sana, ganun, magkaroon ng turning point sa buhay natin. Kasi noon, hindi ako magaling magbasa ng English. Para elementary, hindi ako magaling magbasa ng English. Natuto lang ako magbasa ng English sa Bible. Alam nyo ba, high school, elementary lang ako. Isa lang yung alam kong na English basahin. Yung dalang. Di ba? Grabe. Pero yung iba, grade 1 pa lang, magaling na magbasa ng English. Pero ako, nag-graduate ako ng elementary, dalang yung nalaman ko. Di ba? Dalang, alam it's ilang alam ko nabasa kasi nga hindi ako naging academic ng elementary. Kaya pag high school ko, mahirap kasi nga parang bakusiro ako. mahirap makisalamuha sa mga advance na kaysa akin, mahirap makisabay yung mga marunong na. Kaya mahirap ako makasabay dahil nga yung natapos ko na elementary, hindi ako marunong mag times minus plus. Tapos ko yun. Hindi ko alam bakit nag-graduate ako. Hindi ko alam nag-graduate ako ng elementary. Kasi nga, yung hilig ko ng bata ako, hindi yung mag-aral. Yung hilig ko is layas-layas. Layas-layas. Natutulog kahit sa bahay. Hindi umuwi ng 5 araw sa bahay. Hindi ako umuwi. Hinahanap lang ako ng nanay ko. Doon ako natutulog sa gubat. Di ba? Hinahanap ako na sana ako, pero andun lang ako sa gubat. Naranasan ko matulog sa gubat na ako lang. Di ba? Ganun. Kasi takot ako sa tatay ko kasi pag nalaman niya nga may ginawa kong kasalanan, papaloyin ako. Sino yung takot sa tatay? Takot sa tatay, kaya ako naglalayas dahil takot ako. Dahil pinapalo ako kapag may ginagawa na kasalanan. Ipasaway ako eh. Napakasaway ko. Di ba? Hindi ako sumusunod. Kaya naglalayas lang ako. Kaya sa paglalayas ko, marami akong natutunan na mga kasamaan. Wala akong natutunan sa high school. Kaya nga, plus, minus, hindi ako marunong yan eh. Alam ko lang, natatandaan ko lang. Nag-graduate ako sa elementary. Ang alam ko lang basahin na English, dalang. Dalang, ha? Sino dito marunong mag-English? Yung anak ko. Yung anak ko, 3 years old, marunong na mag-memorize verse. Marunong na mag-memorize. Tinuturuan ko siya. Memorize na, pero marunong. Ako, elementary. Natutunan ko lang magsulat ng pangalan. Pero nakakasulat na ako ng ibang letter. Pero yung magbasa, hindi pa ako nakakapagbasa. Pero nakakasulat na. Kasi ginagaya lang naman eh. Ginagaya lang naman eh. Pero hindi ko alam basahin. Ginagaya ko lang. Kasi ang alam ko lang talaga basahin, yung dalangga. So, di ba? So, ganun ang buhay ko noon. At salamat dahil nakilala ko si Kristo. So, natuto ako sa pagbabasa sa Bible na. Dahil nga, mayroong kaming Bible study, katulad dito, Bible study. Siyempre, nakatutok. Yung pastor nagbabasa, yung kasama ko nagbabasa. Kaya habang nagbabasa sila, tinitingnan ko, yung pala yun. Di ba? Sa Bible na ako natuto magbasa. Kaya hindi ko maiwanan ang Bible dahil doon ako natuto magbasa. So marami na akong natutunan sa pagbabasa dahil pinakikinggan ko. Hindi ako nagbabasa ng kahit anong libro doon. Bible lang. Kaya, noon, marunong ako magbasa. So, nagbabasa na ako ng ibang libro. So, simula lang talaga sa Bible. So, ganun talaga ang miracles na ginawa sa buhay ko ng Panginoon. So, yun ha. Ganun yung story life ko ha. So, hindi ako talaga matalino. Buko talaga ako. So, siguro kung meron man akong ngayong knowledge, is sa biyaya na lang yan ng Panginoon dahil natuto ako sa pagbabasa sa Biblia. Sa Biblia ako natuto at pag-memorize. So, sa Biblia ako natuto sa pag-memorize. So makinig kayo ha. Memorize na. So, yun. At katapos noon, so, nakakapagsalita na ako ng English. Dahil nga sa Bible.
Okay, na-apply ko ng English, pero hindi ganong fluent. Hanggang ngayon, hindi ganong fluent, hindi ganong magaling kasi nga, hindi naman talaga ako from elementary to high school, hindi naman talaga ako sumasabay sa mga magaling. Lagi na akong behind kasi nga, brain talaga ako. Kaya, pagka doon na sa college, doon na ako nagsikap. Doon na ako nagsikap. Kumbaga, mahirap yung pinagdaanan ko kasi behind na nga ako, kaya ginugol ko yung college life ko. So doon ako hanggang matapos, kasi sabi nila, ito yung pinakalaga. Kahit wala namang honor, basta makatapos lang, ganon. So yun, napakahirap, kaya dapat sa inyo ngayon is, para makasabay ka sa mga kaklase mo, dapat ngayon pa lang mag-aral na, marunong magbasa, marunong na mag-intindi ng English, kung anong kahulugan, dapat ganun. Kasi ako noon, nahirapan ako dahil nga super behind ako. Kasi yun na nga ang buhay ko. Pag hindi na bago ng Panginoon yan, until na siguro hindi ako marunong magbasa. Pag hindi na bago ang buhay ko until now, baka yun na nga, patay na ako, di kaya sa kulungan na ako, o kaya drug addict na ako. Pag hindi ko nakilala noon si Jesus Christ, si Cristo, so salamat na lang na iba yung landas ko. So andun ako na sa Panginoon. So hanggang ngayon is, tuwing inaalala ko yun is, yun hindi ko maiwanan ganito dahil dito ako na bago. Dito ako na natuto, dito ako natuto magbasa, mag-memorize, lahat-lahat. Dito ako, sa Bible ako natuto magbasa. So yun, salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon is nagagamit ako niya at isila sa puso ko at sinishare ko sa mga bata na dapat hindi ako tularan. Okay, hindi ako tularan Hindi ako tularan nga naging basagulero. Okay? Ano pa, naging pasaway, naging palalayas sa bahay, nagnanakaw, muntik na mamatay, muntik na masalvage. Kaya huwag niya akong tularan, dapat, ngayon pa lang is matakot na kayo sa Panginoon. Okay, natakot. Ako, nagsimula ako sa katakot nang mali pala yung magnanakaw. Mali pala yung pagnanakaw, mali pala yung mag-aaway. Okay, masama pa lang yan. Kaya natakot ako sa Panginoon at dahil sa takot ko, humingi ako ng kapatawaran sa aking kasalanan at humingi ako sa Diyos ng pagbabago. Hanggang ngayon is salamat sa Diyos na nabago ako. Okay, sige. So yun kaya yung sabi ni Apostle Paul ngayon is dapat yung mga bagay na ginagawa mo, kung alam mo masama, ay dapat mawala na at ang dapat gawin, ang mga bagay na tama ay yun ang dapat ang gagawin. Yan ang sabi ni Apostle Paul. So, kailangan natin ng pagbabago. Alam ko, merong mga experience, marami tayo dito, lahat tayo may experience, iba-iba lang, pero alam ko, meron tayong mga ginagawang kamalian dati. Okay? Meron tayong mga regrets, meron tayong mga decision na mga mali. Alam ko yan, iba-iba naman yung mga experience natin, pero alam ko meron. Pero kung meron man yan, is dapat ihingi mo sa Panginoon, pagsisihan mo, at tulungan ka nga mabago yan. Kung hanggang until now is yan pa rin yung problema mo, umimi ka sa Panginoon ng tulong na mawala na yan at mabago na. So, yun lang ang gusto ng Panginoon bilang mga anak niya ay dapat may bago na. Kasi sabi ko nga sa kasabihan, hindi lahat ng ginto kumikinang. Ano ibig sabihin niyan? Na hindi lahat ng ginto kumikinang. Ano ibig sabihin niyan? Malalim yan. Hindi lahat ng ginto kumikinang. Okay? Ibig sabihin niyan lang, yan, is hindi lahat tunay. Hindi lahat tunay nga nabago ka. Hindi lahat tunay nga anak ka ng Diyos. Hindi lahat tunay nga tupak ka nga ng Diyos. Ang iba ay nagpapanggap lang. Okay? Ang iba pala palamuti lang. Ang iba pala, yun nga, kumikinang ka lang, pero ngayon sa loob, hindi pala. Hindi ka pala tunay nga ginto. So, dapat alamin nyo na tunay kayo. Tunay kayo na kumikinang hanggang sa loob. Ikaw ay kumikinang. Ikaw ay umiilaw sa mga tao na nakikita ng mga tao na ikaw ay tunay na nabago. Hindi lang sa panlabas, pati sa panloob. Dapat makita yan na ikaw ay kumikinang na. Tunay na kumikinang. Hindi lang pagdating ng ilang araw, buwan, taon ay nawala na. Yan ang hindi tunay ginto. Kumukupas. Yeah? Dapat ang tunay na ginto ay ilang taon pa yan ay di yan kukupas.
Okay? At hindi yan mawawala ang kanyang ginang. Kaya dapat alamin nyo na tunay ba kayo. Okay? So yun lang ang aking mensahe. Hope na matutunan. Hope na magkaroon ng turning point sa buhay. Katulad ko, nagkaroon ng turning point. Nagkaroon ng pagbabago. So kung naipatuloy ko lang, kung what if lang, kung naipatuloy yan, ha? What if lang kung naipatuloy yan. Sabi ko pa nga, baka sa bilangguan na ako, o di kaya sa simenteryo na ako. Ang masaklap pa yan is baka wala akong puntahan na lugar sa langit. Baka diretso na ako sa impyerno. Kasi hindi ko pinagsisihan ang kasalanan ko. So dapat hanggang may panahon pa is magsisi na at magbago na. Para yan sa Panginoon. Okay? So salamat sa kabutihan ng Diyos. Okay? So yun. Mamaya sa mga bata naman ako magtuturo. Okay? Kasi maya, sige, mag-pray na naman tayo. Sige, ano tayo? Okay, pray. Ako na lang muna mag-pray. Maya lang kayo, ha? May kasi tinuturuan ko sila mag-pray. Pinapasabay ko sila. Okay, sige. Hindi pa yan pwede iingihan kasi sino din marunong magbasa, ha? Logi nyo ako, ha? Marunong magbasa ng English. Mga elementary pa kayo? Elementary kayo? Diba? So, login nyo ako. Dahil ako noon, hindi talaga parang magbasa. Salamat sa Bible lang ako natuto. Okay? Sige, mag-pray tayo. Na, Amang Banal, maraming salamat po sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa patuloy niyo po na binibigay niyo po sa amin na pagkakataon kung saan kami ay mayroong po ganitong mga pagsamba. Salamat, Panginoon, na tulungan niyo po kami, na mabago kami sa aming buhay para po sa ikalulugod niyo. Ito ay aming dalangin sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus Christ. Amen. Okay? Thank you very much. Sumaya tayo, ha? Sa mga bata na naman. So, so, gagawin ko yan dahil yun nga, doon ako nanggaling sa mga bata. So, yun, Bible story, kanta, memory verse. Baka hindi pa dito marunong magbasa, katulad ko noon is matuto na. Matuto na. So, saka kung sino dito yung nagnanakaw, dito yung pasaway, yung umaawal, palaway, kung sino dito ay maano ko yan, ganun di ako. Sige, salamat!